Okay, good day guys, no? Meron lang akong i-share sa inyo, no? Dahil maraming nagbi-message sa atin na ah, lalo na sa mga Panasonic guys, automatic washing machine na nagpalit na daw sila ng sensor. Nagkakaroon pa rin guys ng U11, no? So, tinanong natin, no, kung saan galing yung kanilang sensor. So, ito po ay binili daw sa online, no? Sa online nila binili yung sensor, no, ng kanilang washing machine. No, so maraming nagme-message sa atin guys na nagtatanong kung ano talaga ang sira ng kanilang washing machine dahil yun nga nagpalit na sila ng sensor. Ganun pa rin ang problema, no? So ngayon guys, sinubukan ko rin mag-order guys sa online, no. So meron tayo dito. No, ito guys, oh. Ito pa yung carton niya. So ang ginawa ko ay 3 piraso, no. 3 piraso yung in-order ko guys, no. Ito. No, 3 piraso, no. Kasi baka mamaya kung isa lang, baka nagkataon lang, no, na may problema. So ayan, no. Yan, ito yung mga serial number yan guys. Tandaan nyo yan, no, yung mga serial number niyan sa online. Ayan guys, oh. Ayan. So ito rin, no. Ayan. So sinubukan ko guys na mag-order, no. Ayan. So galing sa online yan guys, oh. Ayan. So sinubukan ko guys mag-order, no. Kung gusto ko lang talaga malaman kung working ba talaga, no, yung mga nabibili nito sa online, no. Yung lalo na yung mga ganito, no. Kasi ang halaga nito guys sa online nasa 250 pesos, no. Ito. Nakita natin sa online, no. So sinubukan ko ang orderin para i-test, no. I-test itong washing machine, itong sensor na ito, no. So dahil mayroon akong Panasonic dito guys sa bahay. Meron akong washing machine na Panasonic. So sinalpa ko ito guys, no. Sinalpa ko ito yung 3 sensor na ito, no. So sa masamang palad guys, yung 3 ito guys hindi gumana, no. Nagkaroon siya ng U11 error, no. So nagkakarga siya ng tubig. Pagdating ng rinse, lumabas yung U11 error. So ito guys, tingnan nyo. So ayan guys, no, kung pansin nyo guys, nag U11 siya, no. So ang problema guys, kung isa lang sana, no, nagkaroon ng problema, pwede talaga natin masabi na nagkataon lang, no, na defect yung unit or yung items na nabili natin, no. Pero guys, ito guys, ang masama nito, no, 3 item or 3 piraso na ito guys, oh, ito pa yung dalawa, yung isa nandun nakakabit, no. Same ang problema guys, ayaw niya mag-spin, ayaw niya rin mag-rinse, no. Nagkakaroon siya ng U11, no. So, imposible naman siguro na nagkakataon lang guys, no, na 3 sinabay natin na order, puro defective, no. So, ito yan guys, oh, yan, no. So, ito yung carton na pinaglagyan, no. So 3 sila guys, ayan, no, nilagay natin sa spin, no. Ito yung isa naman, no, nilagay natin siya sa spin. Wala talaga. Ayaw talaga mag-spin guys, nasa 9, no. Wala. Oh, nasa 8 na, hindi pa rin umiikot, no. Ayan, so ito yung pinaglagyan. Ayan, no. So, yun ang mahirap guys, no, sa mga ganitong washing sensor, no, na nabibili natin, no. Kasi maraming kawawa dito guys na mga customer, no, na mapagkamalan board problem yung naging problema ng washing machine. Ayan, no. So, kawawa guys yung mga customer natin na nasabihan natin na board na ang problema, no. Kasi nung sinalpakan natin ng sensor ang kanilang washing machine, dati ay nag-U11, tapos pinalitan ng bagong sensor, U11 pa rin. So, siyempre, ang sabihin natin, board ang problema, no? So, ito yung medyo masakit, guys, na katotohanan, no? Medyo kawawa yung mga customer natin, no? Kapag nasalpakan natin ng mga ganitong uri ng sensor na yung kanilang washing machine ay nagkaroon ng U11, tapos, sinalpakan ng ganitong sensor, same problem pa rin. So, naging problema yung board. Pero ang nangyari pala ay yung kanyang sensor, no? So, yun guys, no? So, hindi naman tayo naninira guys ng paninda, no? Ng mga ibang supplier. Ang problema lang kasi guys, kawawa naman tayo, no?
na bibili tayo tapos isasalpak natin, ganun pa rin, no? May problema pa rin, no? So, awareness lang ito guys, no, sa mga technician. Pag gumamit kayo ng mga sensor ng Panasonic, ito yung mga maliliit na sensor, siguraduhin nyo na yung gamit nyo na sensor ay gagana, no? Kasi, ang dami ko ng experience nito guys, no? Sa mga ganitong sensor, yung maliit na sensor na ito, talagang nagkakaproblema, no? So, ayan, tandaan nyo na lang guys yan, no? Makikita nyo naman yan sa barcode, no? Ayan. Ito yung mga sensor na hindi gumagana, no? Ayan, no? Ayan, pareho yan, no? Ito yung mga sensor, yung mga 20C na yan, no? Ayan. Ayan, no? Ayan. So, sayang lang guys yung pera na binili, no? At isa pa, no? Nalaking abala ito sa atin, no? So, tulad yan, share ko rin sa inyo. May isa din akong binilhang sensor. So, ito guys, ibang barcode, no? Ayan, no? Iba rin, yan, no? Ayan. Ito naman, iba yung code niya, oh. 02F, no? So, ito guys, ang ginawa nito, binili ko ito sa isang supplier namin na kilala rin, no? So, ginamit lang guys, no? Kinabit namin, no? Kinabit namin ito. So, nagamit lang guys ng isang araw, no? Kinabukasan, nag-U11 ulit, no? So, ang ginawa namin, pinuntahan namin ito, no? So, pinatik natin, parang inalog, bumalik, na gumana. Pero, after another day, nag-error naman, no? So, isipin nyo guys, no? Pag tayo ay nagsiservice, no? Tapos, nasa example, tulad sa amin, no? Nagsiservice kami, Santa Rosa. Nagsiservice kami ng, sabihin natin, bandang Cavite area, no? Magkano yung service fee lang namin dito pag nag-repair, no? Hindi naman ganun kamahal kami maningil. Pero guys, kapag nag-back job ito, napakalaking abala. Kasi isipin nyo guys, magtutol tayo, magtutolgi tayo, magagasolina tayo, no? So pag nagagas tayo guys, siyempre, pag 2 beses tayo bumalik sa ating customer, kasi tayo, hindi tayo tumatakbo sa back job, no? Talagang binabalikan natin. Pag hindi natin babalikan, masisira tayo. So, kailangan natin balikan. So, ibig sabihin, lugi na kagad tayo, no? Pag pangalawang balik natin, magkano gasolina, no? Santa Rosa to Cavite lang, no? So, ang gasolina natin yan, back and forth, no? Kung nakadalawang balik ka, di halos 1.5 na yung gastos mo, toll and gasoline. Tapos, magkano lang singil mo, no? So, lugi. Kaya malaking perwisyo, guys, yung mga ganitong parts, no? Itong mga ganito, no? Yung mga sensor na maliliit, no? Na nabibili natin, no? Kaya napakahirap kumuha nito. Kaya ang totoo lang guys, no? Sa mga ganitong 2-pin sensor, maraming nag-order sa akin. Kaya hindi ako masyadong nagbibenta nito guys, no? Yung mga ganitong maliliit kasi halos palpak talaga yung mga parts na ito. Kaya ang ginagamit namin guys, yung sensor ng Whirlpool, no? Yun na lang kinakabit namin para sa Panasonic. Kasi itong mga ganito guys, kasi minsan bumibili tayo sa mga supplier natin, hindi natin alam kung saan din galing, no? So, sumasablay guys, no? Yung mga sensor na ito, no? Kaya kailangan medyo careful din kayo. Mas maganda siguro kung may baon din kayo na isang sensor, no? Yung malaking sensor na ginagamit ng Whirlpool pang test nyo, no? Kasi ito talaga guys, laging problema ito, no? Ever since na nagkabit kami nitong mga ganito kaliit na mga sensor, laging may problema, no? Kung hindi siya mag-spin, hindi rin mag-wash, no? So, laging problema ito, guys, no? Kahit mahal, kahit binibili pa namin tag 900 yung isa, ganon pa rin. Binibili namin tag 800, tag 500, ganon pa rin, no? So, talagang tingin ko, wala pa masyadong na manufacture nito na nabibili. No? Maliban na lang siguro kung makakuha tayo mismo sa Panasonic mismo. No, pag Panasonic mismo siguro, maring gagana. Pero marami rin kami guys na nakuha, no. Sabagay, hindi natin sure kasi baka sinasabi lang ng supplier natin galing sa Panasonic, pero hindi naman natin alam kung saan nila kinuha, no. Ayan. So, yun, sinishare ko lang sa inyo, no, lalo sa mga technician, no. Ito kasi maraming kawawang customer guys pag nagkaroon siya ng sinalpakan natin ito, tapos nag-findings tayo na board, no, kawawa naman, no, dahil ito lang pala ang problema, naging board problem na, no, ayan. So, ayun, no, sinishare ko lang naman sa inyo, no, hindi naman tayo naninira ng mga paninda ng iba, ang atin lang guys, isishare ko lang sa inyo, para awareness ito, no,
para naman di rin kayo maabala kasi tulad niyan, kung nagba-back job kayo dahil sa mga ganitong problema, so paano na lang tayo, no? So ayan. So okay guys, thank you, bye-bye.